Morning guys, good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Kung saan man makarating aking vlog. Kumusta kayo guys? Nagkakape pala ako dito guys sa Lunita Park. Maganda kasi magkape-kape dito, medyo maaliwalas. Doon sana sa Manila Bay. Kaso lang bawal doon magdala ng mga bottled water, magdala ng pagkain. Bawal doon, stricto sila doon. Mas bagay, ano rin yan prevention din yan kasi minsan kasi o kadalasan kasi yung ibang mga kababayan natin walang self-discipline ba, kahit saan lang nila tinatapon o itatapon yung mga bottled water nila, iiwanan yung mga pinagkainan, wala man lang concern sa kalikasan, walang self-discipline, hindi nila mailigpit-ligpit yung mga pinagkakainan. Kaya isa yan sa mga pangit na kaugalian ng mga Pilipino guys saan lang umiihi, makikita ng pader, makita ng punong kahoy, ihi agad, walang disiplina. Pero actually yun sana kung sa Manila Bay papayagan nila magdala ng lang ipasok yung pagkain at saka yung mga inumin, basta magkaroon lang sila ng reminder sa bawat tao na pumapasok na kailangan magkaroon sila ng disiplina. Huwag silang magtapon ng mga bagay, lalo na yung mga pinagkainan nila doon, mga bottled water, huwag nilang itapon kung saan iligpit nila. So kung mahuli na nagtapon ng basura doon, nag-iwan ng kalat, magmumulta, pamumultahin nila para at least magkaroon ng training ba, matrain yung sarili nila na magkaroon ng self-discipline. Ganon sana, pwede sanang ganon. Pero dapat para ma-identify kung sino yung nag-iiwan ng kalat, magkaroon sila ng CCTV camera. Yung malakas talaga, malinaw, maliwanag, makikita lahat ng movement ng tao. Para at least pin down talaga nila yung person o yung tao na nag-iwan ng basura o kalat. So bago siya lumabas sa exit, i-hold siya, tapos mag-undergo siya ng interrogation, mag-penalty, dahil may option siya, first offense, mag-penalty siya or cleaning siya sa Manila Bay. So ganon yung ganon yung rules. 'Di ba guys? Para at least masarap kumain doon masarap mag snack doon sa tabing dagat. Kasi medyo na siya, malinis na siya, hindi na siya mabaho, mabango na yung dagat. Ganon sana, 'di ba? Papayagan na lang sana nila. Sana makarating ito sa pamunuan ng Manila Bay at ganon yung gagawin nila, 'di ba guys? Pero hindi yan ang topic ko guys. Topic natin is about sa mga statement ni BBM about sa ating soberenya ng bansa. Kasi may mga statement kasi siya guys na nagsasabi na hindi niya raw papayagan kung sino mga foreigner na mag-a-attempt na anuhin yung ating soberenya. So ito guys, sabay-sabay natin tingnan ang kanyang statement guys tapos i-connect natin sa lahat ng mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. That stability and our continued success have come under threat. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. So maliwanag pa sa sikat ng araw guys yung sinasabi ni BBM, di ba? Sabi niya, he is not allowed any foreign power to take 1 square inch of our sovereignty. Di ba? Malinaw pa sa sikat ng araw yun. Pero, anong ginagawa niya ngayon? Anong ginagawa niya kay PRRD? Di ba? Bakit
ang sabi ng ICC is ganito. So maliwanag na maliwanag guys ang sabi ng ICC, di ba? Or naghuhugas kamay lang ang ICC. So which is which, di ba? Sino ba nagsisinungaling? ICC or ang gobyerno natin? Baka makikita doon na nag-interfere ang ICC sa bansang Pilipinas. Hindi sila ang nag-demand na kukunin nila si PRRD. But it was the government initiative, di ba? To surrender PRRD to the ICC, di ba? Maliwanag na maliwanag yan guys. So, alam ba ni BBM na nasa konstitusyon natin to ha? Sabi ng konstitusyon, the people is considered the source of the sovereignty, di ba? Oh, the people is the source of the sovereignty. So, PRRD is one of the square inch of our sovereignty, di ba? So bakit niya pinagkaluno si PRRD sa ICC? Di ba? Napakalaking katarantaduhan talaga itong ginawa ni BBM sa ating bansa. Napakalaking katraidoran ang ginawa ni BBM sa ating bansa. Di ba? Gago talaga itong putang ina itong BBM na ito. BBM, you are nothing in the first place. Di ba? Hindi ka nga manalo-nalo ng vice presidente kung hindi dahil sa mga Duterte. Hindi ka mabigyan ng pagkakataon para magiging pangulo. Ang yabang-yabang mo na, PI ka. Di ba? We as the sovereign people, we delegate our power to you. Di ba? Diniligate namin yung power namin sa iyo. Di ba? So we have the right also na bawiin yung karapatan na yan, bawiin yung power na yan. Di ba? Nasa konstitusyon yan. Gago ka, PI ka. Kaya ko na sana mag-comment guys eh. Kaso lang nakita ko yung sa dyaryo na ang ICC ibinulgar na hindi nga nila sila sa gobyerno nadadalhin si PRRD doon, kundi ang government mismo. Kaya uminit ang ulo ko. Sarap-sarap ng tulog ko, pagising ko sa umaga, yun ang nababasa ko. Nakakainit ng ulo, di ba? Na pinagluluko tayo ng ating bangag na pangulo. Gusto mong yan? Gusto mong ganun ang treatment sa'yo ng mga tao? Honorable ka sana eh. Kagalang-galang ka eh. Pero nakakawalang galang kang, kagwang ka eh, di ba? Dahil sa katraidoran mo. Anyway, yun lang guys. Thank you so much for watching. Bye-bye.